So Ilono, ngayon pag-usapan ito tungkol sa mga pananampalataya natin sa ating Panginoon. No? Alam naman natin na ang Diyos ay banal. At kung ang Diyos ay banal, dapat tayo ay mamumuhay sa kanyang kalooban at kabanalan. Marami sa atin ng mga Kristiyano na kumbaga double life talaga, double life. Namumuhay sa pananampalataya o sa kalooban ng Diyos sa ganito paraan, pagdating uli sa bahay, iba na naman. O paglabas sa mga simbahan, iba na naman. So, dito sa sulat ni Isaiah, chapter 1, verse 15, sinabi niya dito, verse 15 sa Isaiah chapter 1, "When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Even though you make many prayers, I will not hear your hands full of blood." Ano ba yung full of blood? Puno tayo sa mga kasalanan. Pero patuloy nating itinataas ang ating mga kamay para purihin ang Panginoon. Maraming gumagawa niyan. Pero ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya ito tinitignan. Kahit na marami tayong mga prayers na ginawa para sa Kanya, ay hindi na niya pinapakinggan. Dahil nga tayo ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan at walang tigil. Kaya nga sinabi niya dito, di ba, sa kasulatan sa sulat ni Mateo, chapter 7, verse 21 na tayo. "Not everyone who calls to me, Lord, Lord, shall inherit the kingdom of heaven." So, hindi lahat. So, ito na nga yung sinabi dito sa Isaiah chapter 1, verse 15. Na when you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Kumbaga, hindi niya to tinitignan na. At kahit na marami tayong mga prayers, hindi na siya nakikinig. Hindi na niya pinapakinggan ang mga panalangin natin. Prayers. Kasi nga tayo patuloy sa paggawa ng kasalanan. Marami sa atin yan ngayon. Maraming mga tao na namumuhay, sumasampalataya sa Panginoon at the same time gumagawa rin ng kasalanan. At hindi pa rin nagsisisi sa bawat kasalanan na nagawa dito sa mundong ito. Sa ganong paraan, marami rin na akala nila na gumawa na sila ng isang pananampalataya sa Panginoon. Yun pala, marami mga kamalian na ginagawa. Ini-encourage din nila yung iba na gumagawa rin sa ganong mali. Kaya yung kasalanan dito sa mundong ito ay hindi talaga matigil-tigil. At patuloy ito. Sabi niya dito sa verse 16, wash yourselves, make yourselves clean, put away the evil of your doings from before my eyes, cease to do evil. No, so linisan natin yung sarili natin sa mga mali-mali nating gawa o sa mga kasalanan nating mga ginagawa sa paningin mismo ng ating Panginoon. Kasi sa ganung paraan talaga, itong mga pagsasamba natin sa Diyos, pagpupuri natin sa Diyos every Sunday o kahit saan, yung pagdarasal natin sa Panginoon, akala natin dinidinig tayo. Yun pala hindi. Kasi dito pa lang sa sulat ni Isaiah, mga warning ng Panginoon sa atin. So mag-ingat po tayo. Kasi marami po talaga. Kasi ang Biblia lang talaga yung nagiging ilaw sa ating daan. Sinabi rin dito sa kasulatan, na ang iniisip ng isang tao, minsan ang iniisip ng isang tao ay daan na matuwid. Yun pala, daan pala patungo sa kapahamakan. Ito yung babantayan natin. So, ang sinabi niya rin dito sa verse 17, continue tayo sa verse, learn to do good, seek justice, rebuke the oppressor, defend the fatherless, plead for the widow. So, learn to do good. Gawin natin kung ano man yung mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Hindi yung mga bagay na ang Diyos ay magagalit sa atin. Kung saan ang Diyos
wala nang ibang choice. Dahil nga sa pamumuhay na ginagawa natin dito sa mundong ito, wala nang choice kundi yung tao mapupunta sa kaparusahan. Kahit na alam naman natin na ang kaparusahan ay hindi, o yung impyerno ay hindi ginagawa ng Panginoon para sa mga tao, kundi ginagawa niya yan para sa mga demonyo at sa kanyang mga anghel. Pero dahil nga sa kawalan ng pagsisisi ng bawat tao, napupunta ang tao dito. No? So mag-ingat po tayo sa ating mga gagawin, sa mga ganito. Kasi mahirap dito sa mundong ito, lumalakad tayo sa daan kung saan marami ang patibong na hindi natin nakikita. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, di ba? Ang kasalanan ay nasa paligid lamang yan at handa yan umatake sa iyo. Parang isang leon na gutom. Ang kailangan mong gawin ay labanan mo ito at talunin. Ayan ang ating magagawa. At magagawa natin yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na tumulo sa cross, tayo ay sinagip niya mula sa kamatayan at kaparusahan. Kasi kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, lahat tayo mamamatay talaga tayo sa kasalanan. Kasi ang kaligtasan lamang andun lang talaga sa mga Hudyo at wala sa mga Hintil. At tayo, mga Hintil, pero salamat sa Diyos na sa pamamagitan ng kanyang anak, pinadala niya dito sa mundong ito upang tubusin ang bawat tao. Na sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga taong tumatanggap sa anak, sa ating Panginoon Kristo at sumasampalataya sa Kanya at sumusunod sa kalooban ng Diyos ay maliligtas. Not by faith alone. Kahit pa sinabi doon sa kasulatan na ang tao, basta may faith, maligtas ang tao, may faith. Totoo yan. Pero hindi lamang yung faith lang, kundi sa pagsunod din natin sa kanyang kalooban. Kasi paano natin sasabihin ng ating Panginoon, naniniwala ako sa Diyos, sumasampalataya ako sa Diyos, naniniwala ako sa Diyos na may Diyos. Kung buot isipin natin, maligtas ka na. Pero, paano mo mapapatunayan na naniniwala ka sa Panginoon kung hindi mo susundin yung kanyang salita at kanyang kalooban? Noong unang panahon, maraming mga tao na nagsasabi o sumusunod kay Kristo. Sumusunod sila kay Kristo. Kung baga, naniniwala sila na si Kristo ay pinadala ng Diyos, na siyang ikaliligtas sa bawat tao. Pero bakit sinabi pa rin ng ating Panginoon si Kristo, bakit nyo ako tinawag ng Panginoon, Panginoon, kung hindi rin lang naman kayo susunod sa aking mga salita? So, yung faith nila na mga gano is patay. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat. Kundi sa pamamagitan, kundi sa sumusunod din sa kalooban ng Diyos Ama. Doon mapapatunayan ng ating pananampalataya at paniniwala natin sa ating Panginoong Jesucristo, kung tayo rin ay sumusunod sa kanyang salita. Katulad din yan sa isang ama. Ako, may anak ako. Sinabihan ko yung anak ko, anak, huwag mong gawin ang masama na ganito ha. Sa ganun paraan, nirespeto mo ako. Pero yung anak mo, hindi siya sumusunod sa iyo. Anong gagawin mo doon? Paparusahan mo. Kasi nga, wala siyang respeto. So, ganito rin paraan. Mapapatunayan natin yung pananampalataya at pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan din ng pagsunod natin sa kanyang mga utos at kalooban at salita. Ano man ang nakasulat dito sa Biblia. Diyan itiba yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. No? So, hanggang dito na maraming salamat and God bless you.